Nagpatuloy sila sa pagsuong sa masukal na parte ng gubat hanggang sa ang mga bootprint ni Elias ay humantong sa kanila sa kuweba ni Kara. Hinugot ni Haring Jericho ang kanyang espada nang makarating sila sa pinagtataguan ni Kara. Biglang naramdaman ni Javier ang presensya ng taong nasa loob ng batuhan. Sinubukan niyang pigilan si Haring Jericho. "Jericho!" Bulong ni Javier pero pumasok pa rin si Haring Jericho. Naglakad sila papasok sa loob. Sumalubong ang mga baging na nakasabit sa itaas at ilang mga batong nilulumot na sa katandaan. Nakita nila ang isang babae na nagtatago sa sulok ng malaking bato. Dahan-dahang lumabas si Kara mula sa pinagtataguan nang malamang natagpuan siya ng dalawa. Nabigla naman si Haring Jericho nang mapansing sugatan ng binti ng babae. "Huwag mo kong sasaktan," pakiusap ni Kara habang nakataas ang mga kamay kay Haring Jericho. Nakilala ni Javier kung sino ito, pero di siya nagsasalita tungkol dito. "Ingat, Jericho, mukhang may sugat siya," saad ni Javier. "Alam ko," tugon naman ni Haring Jericho habang maiging binabantayan ang kilos ni Kara. Mukhang hindi naman ito gagawa ng kakaiba dahil sa kalagayan nito. "Pakiusap, hindi ako masamang tao," wika pa ni Kara. Binalik ni Haring Jericho ang espada sa scabbard niya at lumakad pasulong upang tulungan si Kara. Nang palapit na siya, nagulat siya nang biglang maglabas si Kara ng punyal, pero bago pa niya masaksak si Haring Jericho ay ginamit ni Javier ang kanyang mahika para hilahin ang punyal sa kamay ni Kara. Tumilapon ang punyal palayo. Sa puwersa na ginamit ni Kara ay na out of balance ito, pero sinalo siya ni Haring Jericho sabay pinilipit ang isang braso niya para hulihin siya. "Tinangka mo akong patayin?" Gulat si Haring Jericho. "Pwes, pasensya na. Nabigo ako." Sarcastic na sagot ni Kara. Nagkatinginan tuloy sina Haring Jericho at Javier na parehong kinabahan sa hindi inaasahang pangyayari. Makalipas ang ilang sandali, nagulat si Elias nang makita si Kara na inaakay ng dalawang kawal papunta sa ilalim ng kastilyo. Galit na napasandal sa pader si Elias dahil sa tingin niya ay pinagtaksilan siya ni Javier. Naglalakad si Javier sa isang koridor nang hawakan ni Elias ang gilid ng isang jacket at sinandig siya sa dingding. Hindi kaagad nakareact si Javier sa mabilis na pangyayari. "Bakit?" galit na tanong ni Elias. "Hindi ko sinabi sa kanya, maniwala ka," tugon ni Javier. "Ibinigay mo sa akin ang iyong salita, pero anong ginawa mo?" Halos bumaga ang mga mata ni Elias sa galit. "Nagsasabi ako ng totoo. Maniwala ka, wala akong pinagsabihan." Sabay tinulak ni Javier si Elias palayo. "Ginawa mo to dahil galit ka sa akin. Dahil nagseselos ka. Hindi ba tama ako?" Umakbang pasulong si Elias. Nagtaas naman ng isang kamay si Javier para pigilan ito. "Hindi ganun yon," maikling paliwanag ni Javier. "Sa pagkakataong ito, tila masyado ka nang lumalagpas sa hangganan ng pasensya ko. Magbabayad ka, Javier!" Banta ni Elias. Lumapit sa kanila sina Kael at Nicolas nang mapansin ng mga ito na tila ba nag-aaway sila. "Ano nangyayari?" tanong ni Kael. Napatingin sa kanila sina Javier at Elias. "Tungkol saan ito?" tanong naman ni Nicolas, subalit nagpalitan lang ng mga tingin sina Elias at Javier. "Wala naman," maikling tugon ni Elias at naglakad sa pagitan ni Nicolas at Kael na binangga pa ang balikat ni Nicolas. Inayos ni Javier ang kanyang jacket. Lumapit si Kael sa harap ni Javier para tanungin kung ayos lang ito. "May problema ba, Javier?" Nakataas ang isang kilay ni Kael na bakas sa muka ang pag-aalala para sa kaibigan. "Siyempre naman." Umalis na din si Javier
na naglakad sa tapat ng dinaanan ni Elias. Nagkatinginan na lang sina Kael at Nicolas na parehong nagtaka sa inasal ng dalawa. Kinaumagahan, nakatayo sa harap ni na Haring Jericho at Rina Michelle si Cara habang nasa gilid nito si Javier kasama ang mga kabalyero pati ang mga miyembro ng konseho. Ang mga tao ay bumuo ng isang uri ng bilog na pagtitipon sa paligid ni Cara. Dahan-dahan siyang inikutan ni Haring Jericho samantalang si Elias ay nasa tabi lang ng isang haligi na malapit lang rin kay Cara. Kabilang ka ba sa mga sakson na sumalakay sa isang kargamento habang ito'y patungo sa Terraveda? Panimulang tanong ni Haring Jericho kay Cara. Oo. Seryosong pag-amin ni Cara. Napakunot ang noo ni Javier dahil naguguluhan siya sa pahayag ni Cara. At kumikilos ka sa ilalim ng utos ni Raya Mondragon, dagdag ni Haring Jericho. Ang ginawa ko ay ginawa ko para sa sarili ko, para sa bayan ko, at para sa karapatan naming maging malaya. Matigas na sabi ni Cara na wala man lang bakas ng takot sa muka, na kahit si Elias ay natatakot para sa kanya. Wala akong alitan sa mga druid, saad ni Haring Jericho. Ginugol ko ang buhay ko sa pagtakbo sapagkat sa aking paniniwala'y masasama kayo. Nakita ng sariling mga mata ko kung paano pinatay ang mga mahal ko, kung paano ninyo sila sinunog ng buhay. Sabi ni Cara. Hindi ko maalala. Siguro totoo nga ang sinasabi mo, pero hindi ako katulad ng tatay ko. Tugon ng batang hari. Talaga? Hindi mo pinapapatay ang mga taong may mahika? Tumingin si Haring Jericho kay Cara na matalimang titig habang iniikot ang ulo upang sundan siya. Hindi ako, kundi si Jericho Mondragon ang kailangang managot sa aking krimeng ginawa. Pareho kayong brutal ng iyong ama. Walang awang nagbunton ng paghihirap sa aking kauri. Kayo ang pumukaw ng galit sa mapayapang mga tao patungo sa digmaan. Ikaw at ang Terraveda ang siyang magbabayad. Walang takot na wika ni Cara. Sa tono ng pananalita mo, naririnig ko ang boses ni Raya. Siya at ang iba pang katulad niya ang nang-aabuso sa kapangyarihan ng mahika. Sila ang nagdala ng lamat sa pagitan ng ating mga tao. Ang kanilang mga gawa ang nagpasindak sa Terraveda, kaya pinilit kaming ipagbawal ang gayong mga gawain. Ngunit tumayo ka sa harapan ng hukuman. Hindi dahil sa isang gawa ng pangkukulam o sedisyon, kundi dahil sa isang gawa ng pagpatay. Ang iyong mga aksyon ay nagdulot ng pagkamatay ng mga mabubuting tao at nagbabanta pa sa buhay ng marami. Litanya ni Haring Jericho. Napatingin sa kanya si Elias. Mga pain lang sila ng digmaan at gagawin ko ulit ang gayon kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Hindi ako magpapahinga hanggang sa ikaw ay mamatay at ang kaharian mo'y mawala. Inikot ni Cara ang ulo upang sundan ng hari na humahakbang papunta sa trono. Pero may kaibigan ka dito? Tanong bigla ng batang hari. Nagulat si Cara sa tanong. Matagal ito na hindi nakaimik. Pinakiramdaman naman ni Javier kung may mangyayari. Napansin niyang malungkot lang na tinititigan ni Elias si Cara. Halatang nanghihinayang ito. Kahit papaano'y napagamot mo ang iyong binti mula sa isang tao sa Terraveda. Sino siya? Dagdag ni Haring Jericho. Nakaramdam tuloy ng kaba si Elias. Ginamot ko ang sarili ko. Tugon bigla ni Cara. Nagsisinungaling ka. Kung sino man ang nag-iwan ng bakas ng mga paa, malamang siya ang kasabwat mo. Saad ni Haring Jericho. Napatingin si Elias sa ibaba nang mapagtanto kung ano ang pagkakamaling nagawa niya. Mga bakas ng paa na nagresulta sa iyong pagkahuli. Dugtong ni Haring Jericho. Nag-isip ng paraan si Cara para hindi maidawit si Elias sa kaso.
Isang estranghero ang bumungad sa akin at tinulungan niya ako. Wala akong ideya kung sino siya. Palusot ni Kara na medyo nakukumbinsi naman si Haring Jericho. Hindi ka nagpapakita ng pagsisisi sa iyong mga aksyon. Wala akong pagpipilian kundi ideklara kang kaaway ng Terveda. Bukas ng madaling araw, alinsunod sa mga batas ng lupaing ito, kukunin ka sa iyong selda. Nanlaki ang mga mata ni Elias at dahan-dahang napatingin sa batang hari na diretsyong nakatitig sa nililitis na si Kara. At bibitayin. Dugtong ni Haring Jericho. Napatingin si Javier kay Elias na nanlalaki ang mga mata. Halatang hindi ito makapaniwala sa narinig. Hindi niya akalaing dito lang magtatapos ang buhay ni Kara. Tumango si Haring Jericho sa mga kawal para kunin si Kara at itapon pabalik sa kanyang selda. Hinawakang mabuti ng mga kawal si Kara. Nagpumiglas naman ang batang druid. Magagawa mo ang gusto mo, pero hindi nito mapipigilan ang pag-aalsa ni Raya. Sigaw ni Kara habang patuloy na nagpupumiglas sa mga kawal. Napatitig lang si Elias kay Kara na halos di na napigilan ng sarili na umiyak. Malapit na ang iyong kapahamakan, pero ang tanging lungkot ko lang ay hindi ako makakapunta roon para makita to. Dagdag ni Kara bago mailabas sa konseho. Ibinalik si Kara sa kanyang selda. Naglalakad si Elias patungo sa pinto ng selda habang papalayo ang mga gwardyang nagdala sa kanya. Bumuntong hininga si Kara at umupo sa upuang kahoy na nasa gilid ng pader. Yumuko siya para umiyak. Masakit din para kay Elias na makita siyang ganito. Huminto si Elias ng bahagya mula sa pinto at tumayo sa harap ng selda ni Kara. Kara, mahinang tawag ni Elias. Tumingala si Kara at dali-dali siyang nagpunas ng mga luha nang makitang si Elias ang nasa labas ng kanyang selda. Napatayo si Kara at lumapit sa pinto. Sinulya pa ni Elias ang gwardya na nakaupo sa malapit na lamesa bago bumaling kay Kara. Pinadala ko ng hari para kausapin ka. Nadidismaya siya na hindi mo pinagtaksila ng taong tumulong sa'yo. Napakatapat mo. Nakangiting wika ni Elias kay Kara pero bakas sa kanyang mukhang matinding lungkot. Ang taong yon ay napakahalaga sa akin. Mas lumapit pa si Elias sa pinto. Humawak naman si Kara sa rehas. Hinding-hindi ko sasabihin kahit kanino kung sino siya. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makita siyang nasasaktan. Saad ni Kara na halos maluha-luha kay Elias. Lumapit sa kanila ang bantay na gwardya na may dalang mangkok. Lumingon si Elias sa kanya. Pinasok ng gwardya ang kanyang kamay sa mga rehas at inilagay ang mangkok sa sahig ng selda. Bumalik ang bantay sa upuan niya. Bumalik si Elias sa pinto at ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga rehas. Inilagay ni Kara ang mga kamay sa ilalim ng kanyang hinahawakan. Ibinaba ni Elias ang mga kamay at ipinatong yon sa ibabaw ng mga kamay ni Kara. Hindi maiwasan ni Kara ang pagtulo muli ng mga luha niya sa mga mata. Kakausapin ko ang hari. Bulong ni Elias. Hinding-hindi siya magpapakita ng awa sa isang tulad ko, Elias. Nagsasayang ka lang ng oras. Tugon ni Kara. Hindi kita hahayaang mamatay. Tumangulang si Kara sa sinabi niya. Tumalikod na si Elias at lumakad palayo. Pupuntahan niya si Haring Jericho upang aminin na siya ang tumulong kay Kara. Susubukan niyang kumbinsihin ito na iatras ang hatol sa pamamagitan ng pagsasabing si Kara ay isang mabuting tao at ginagamit lang ito ni Raya upang maghigante sa kanya. Sasabihin rin niya na sa simula pagkabata ay magkakilala na silang dalawa ni Kara. Kaya naman umaasa siya na sana ay kahahabagan ng hari ang petisyon niya. Pagdating sa Royal Chambers, sinandal ni Elias ang ulo sa pintuan at bumuntong hininga bago siya kumatok sa pinto. Nasa loob ngayon ng kwarto si Javier habang tinutulungan si Haring Jericho.
Natanggalin ang kanyang chainmail at ilang bakal na balutis sa katawan. "Sino yan?" tanong ni Haring Jericho. Pumasok si Elias. "O Elias, ano to?" Lumapit si Elias at saka lumuhod. Nagpalitan ng tingin sina Haring Jericho at Javier sa gulat. "Ako yun. Ako po ang kumuha ng mga halamang gamot para ibigay sa babaeng druid. Jericho, inihiling ko sa'yo. Mangyari na muling isaalang-alang iyong paghatol. Siya ay isang mabuting tao. Ang ibig kong sabihin, wala siyang ginawang pinsala sa sino mang tao. Wala siyang kasalanan. Ginagamit lang siya ni Raya para sa isang paghahanap ng kapangyarihan." Pahayag ni Elias. "Kilala mo ba ang babaeng ito?" Tumango si Elias. Hindi pa rin siya tumitingin kay Haring Jericho. "Magkakilala na kami simula pa noong mga bata kami. Napakahalaga niyang tao para sa akin. Nasa loob siya palagi ng aking puso." Tugon ni Elias. Umakbang si Haring Jericho papunta sa kanya at sinenyasan siyang tumayo. Tumayo si Elias na umiiyak. Ipinatong ni Haring Jericho ang kanang kamay sa kaliwang balikat ni Elias. "Alam mo namang wala akong hindi gagawin para sa'yo. Isa kang kabalyero ng Terveda. Ito ay isang bono na ibinabahagi natin. Ngunit ang hinihingi mo, itong babae na ito, siya ay lubhang mapanganib. Hindi lang sa akin. Siya ay sinumpaang kaaway ng Terveda. Walang dahilan para magbigay ng awa sa kanya. Nakita mo naman na hindi siya nagsisisi sa kanyang mga aksyon." Wika ni Haring Jericho. Tumanggi siya na ipagsapalaran ang buhay ng kanyang mamamayan sa pamamagitan ng muling pagsasaalang-alang sa kanyang ibinabang sentensya. "Hindi. Babaguhin ko yan. Makikinig siya sa akin. Gagawin ko ang lahat. Basta iurong mo lang ang hatol sa kanya. Pakiusap, kamahalan." Pagsusumamo ni Elias habang umiiyak sa harap ni Haring Jericho. Tahimik lang din si Javier na hindi man lang makareact sa pag-uusap ng dalawa. Masama din ang loob niya sa nangyayari. Pakiramdam niya, kasalanan niya ang lahat kung bakit tumantong sa ganito ang pangyayari. Kung hindi lang sana niya sinamahan si Haring Jericho, malamang nasa mabuting kalagayan pa rin si Kara at paglipas ng ilang araw ay nakalayo na ito sa Terveda. Subalit mukhang tadhana na ang nagtutulak kay Javier para makita ang mga kahihinatnan tulad ng nasusulat sa mga propesiya. "Hindi ko kayang ipagsapalaran ang buhay ng aking mamamayan, Elias. Kahit sino pang magpetisyon o kumwestiyon sa aking desisyon." Wika ni Haring Jericho. "Nakikiusap ako, kamahalan." Pakiusap ulit ni Elias. Subalit buo na ang desisyon ni Haring Jericho dahil hindi nagsisisi si Kara sa kanyang ginawa. Idineklara siya ni Haring Jericho na kaaway ng Terveda at hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay sa lubid. Inamin niya ang kanyang kasalanan. "Wala akong pagpipilian. Ako humihingi ng paumanhin." Tugon ni Haring Jericho. Nagulat si Javier sa desisyon ni Haring Jericho habang si Elias ay tila tinanggap na lang ito. "Kamahalan." Umalis si Elias ng silid na mabigat ang loob. Pagkaalis ni Elias, binalaan ni Javier si Haring Jericho na mawawalan siya ng tiwala sa pamamagitan ng pagsira sa puso ni Elias at hinihimok niya ito na pag-isipang muli ang kanyang desisyon. Gayunpaman, sigurado si Haring Jericho na sa kalaunan ay mauunawaan rin yon ni Elias at patatawarin siya nito. Tinanggal ni Haring Jericho ang mga guwantes nito habang nakaharap sa isang salamin. "Anong ugnayan sa pagitan ng mga kabalyero?" Saad pa ni Javier. Umarap naman sa kanya si Haring Jericho. "Dapat ilapat ang batas. Ito'y mabuti higit sa lahat. Kailangan mong matutunan yon." Wika ni Haring Jericho. "Dinuturog mo ang puso niya. Mawawalan ka ng tiwala niya. Pag-isipan mo tong muli." Pakiusap ni Javier. "Wala akong magagawa. Hindi magtatagal.
May isip din ni Elias na tama ang desisyon ko. Darating din ang araw na mapapatawad niya ako. Paliwanag ni Haring Jericho. Nangangamba ako na baka mali ka, Jericho. Mas lalo mo lang pinaliyab ang apoy sa loob niya. Ditanya ni Javier. Oras lang ang magsasabi. Lumabas si Haring Jericho ng silid upang saluhan ng kanyang asawa sa dining area. Naiwan si Javier sa loob ng kwarto na malalim ang iniisip. Samantala, bumalik si Elias sa selda ni Kara. Napansin ni Kara na namumugto ang mga mata ng binata. Halatang umiyak ito. Ibinalita ni Elias sa kanya na nanatiling selyado ang desisyon ni Haring Jericho at nalungkot ang dalaga para kay Elias dahil akala niya ay magkaibigan sila ng hari. Hinawakan niya ang mga kamay nito na nakahawak sa mga rehas upang aliwin at alisin ang bigat na nadarama nito. Hindi siya nakinig. Malungkot na saad ni Elias. Nagdesisyon na siya. Sambit naman ni Kara. Sinubukan ko pero nahihiyang tumingin si Elias. Huli na, dugtong ng dalaga na nauunawaan ng lahat. Hindi, Kara. Kaya ko pa siyang kumbinsihin. Susubukan kong kulitin siya. Baka sakaling magbago pa ang isip niya. Gagawin ko ang lahat para makalabas ka dito. Wika ni Elias na determinado pa ring ilabas si Kara sa kulungan. Wala siyang pakialam. Kahit anong pangaral niya, wala siyang pinagkaiba sa kanyang ama. Isang malupit. Isang walang awang pusong pinuno. Galit na sambit ni Kara. Akala ko magkaibigan kami. Saad naman ni Elias. Isa siyang mondragon. Nasa dugunan niya ang pagiging walang awa sa mga katulad natin. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Ayos na sa akin yun. Umupo si Kara sa upuan. Umalis si Elias sa piitan na malungkot. Habang naglalakad sa may corridor palace, ay nakita niya mula sa isang bintana ang mga kawal habang sila ay nagsiset up sa plaza para sa pagpapatayo ng entablado kung saan bibitayin si Kara. Naglakad siya papunta sa Royal Chambers. Pagpasok niya ay nadatnan niya si Haring Jericho na nagbabasa ng isang piraso ng papel sa desk niya. Samantalang si Javier ay kakatapos lang ayusin ang higaan ng mag-asawa. Pero nagulat ito nang biglang pumasok si Elias. Nakaramdam siya agad ng masama na baka gagawa ito ng hindi maganda matapos ang hindi pagsang-ayon ni Haring Jericho sa hiling niya. Sinundan niya si Elias at binantayan niyang maigi ang kilos nito. Sa bandang gilid lang siya ng kama tumayo para kung sakaling gamitan niya ng mahika si Haring Jericho ay makokontra niya ito. Ibinaba ni Haring Jericho ang papel. Nagmasid lang si Javier sa mangyayari. Naglakad si Elias sa mesa para makausap si Haring Jericho. Elias, sambit ng batang hari at tinitigan si Elias. Gusto kong humingi ng tawad. Saad naman ni Elias. Di na kailangan. Tugon naman ni Haring Jericho. Paumanhin sa nagawa ko. Sana mapatawad mo ako. Sabi ni Elias, subalit matalim itong tumitig sa batang hari. Matapos humingi ng tawad, sinabi niya kay Haring Jericho na palagi niyang aalalahanin kung paano siya kinupkup nito at lahat ng ginawa nito para sa kanya. Tiniyak naman sa kanya ni Haring Jericho na hinding-hindi nito hahayaang masira ang kanilang pagkakaibigan dahil sa ganitong sitwasyon at mula sa taus-pusong paghingi ng tawad ay bibigyan siya ng gantimpala sa pagiging isa sa pinakatapat niyang kabalyero. Biglang gumaan ang loob ni Haring Jericho sa pagbabago ng puso ni Elias. Ngunit ang hinala ni Javier ay nilalayon lang nitong pagaanin ng loob ng hari upang hindi ito maghinala sa binabalak na gawin. Malakas ang kutob niyang may balak si Elias na itakas si Kara sa kulungan at tulungan itong makalayo. Hindi ko hahayaang masira ang pagkakaibigan natin ng ganito. Gusto kong manatili kang tapat sa akin, Elias. Maaari ba yon? Biglang litanya ni Haring Jericho.
Pinasok mo ako sa trabahong ito. Lagi kong tatandaan yon at lahat ng ginawa mo para sa akin. Susuklian ko ng kabutihan ng mga yon. Tura naman ni Elias ngunit taliwas sa kanyang mga mata ang sinasabi ng kanyang bibig. Tila makikita dito ang nagbabagang galit sa puso. Dahil dyan, gagantimpalaan kita bilang pagiging isa sa aking pinakatapat na kabalyero. Tugon ni Haring Jericho. Salamat kamahalan. Tumango si Elias at umalis na. Alam kong darating siya. Wika ni Haring Jericho. Saglit lang na sumulyap si Javier kay Haring Jericho tsaka siya lumabas ng kwarto para sundan si Elias. Naabutan niya agad ito na matulin na naglalakad sa Phoenix Corridor. Anong ginagawa mo? Alis ka ba? Isasama mo siya? Tumigil sa paglalakad si Elias at tumarap kay Javier. Huwag kang humarang sa daraanan ko. Ayokong may masaktan. Babala ni Elias sa kanya. Pero hindi natinag ang binata dahil inaalala niya ang malaking panganib na maidudulot nito kapag hinayaan niyang gawin ito ni Elias. Mas marami ang masasaktan at marami ang mapipinsala. Ngunit ang mas malala ay maaaring mapaaga pa nito ang pagtutuos ni Haring Jericho at Elias. Isang matinding laban na nakatadhana para sa kanila na walang ibang makikita kundi ang katotohanang hindi yun masusukat. Elias, makinig ka. Ani Javier, ngunit tumalim ang titig ni Elias sa kanya. Bukas nahahatulan ng kamatayan si Kara. Anong gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ko? Hahayaan mo bang mamatay ang mahal mo? Tanong ni Elias. Huwag mong gawin to. Pakiusap ni Javier. Sabihin mo sa akin na hindi mo gagawin yon para sa babaeng mahal mo. Natigilan naman si Javier. Huwag kang magpakatanga. Sambit niya pero tinawanan lang siya ni Elias. Kita mo, hindi mo talaga kaya. Tumalikod si Elias at nagsimulang maglakad ngunit pinigilan niya ito. Elias! Tumigil naman ang binata sa paglalakad. Pakiusap, bigkas ni Javier. Napapikit si Elias saglit. Alam kong hindi mo talaga ako pinagtaksilan pero wag mong subukang gawin yun ngayon. Madiin na pagkakasabi ni Elias bago iniwan si Javier na hindi nakareact. Pagka-uwi sa bahay, sinabi ni Javier sa tiyuhin niya ang mga balak at intensyon ni Elias para sa bilanggong si Kara. Nag-aalala siya sa kapahamakan na maaaring maidulot nito hindi lang sa lahat kundi pati na rin kina Elias at Kara. Dahil dito, humingi siya ng karagdagang payo sa tiyuhin niya. Walang anumang bagay na hindi mo nagawa ang iyong sarili ng 100 beses bago nito. Wika ni Mang Rigor. Hindi, iba ito. Napakalaki. Saad naman ni Javier. Paanong napakalaki? Tanong naman ng tiyuhin. Hindi lang papalayain ni Elias si Kara. Aalis siya kasama niya. Kung gagawin niya to, wala nang pagkakataon na mapatawad pa siya ni Jericho. Ang desisyon ni Jericho ay naitakda na para kay Elias laban sa kanya. Kasamang babaeng yon sa kanyang tabi. At kapag nangyari yon, siguradong dadalhin niya si Kara papunta kay Raya upang alukin ng isang alyansa. Dito na mabubuo ang kapalaran ng dalawa. Itong kinakatakot ko. Litanya ni Javier. Hindi mo gustong mamatay si Kara. Alam ko yon. Pero naibaba na ni Jericho ang hatol sa kanya. Wala na tayong magagawa doon. Turan naman ni Mang Rigor. Pero ayaw kong mapahamak si Jericho. Hanggat nasa loob pa ng mga pader na ito si Elias, malaki pa rin ang tsansang matupad ang propesiya. Kailangan ko siyang pigilan bago mangyaring kinakatakot ko. Ngunit wala man lang sinabi si Mang Rigor tungkol dito. Nakatitig lang ito kay Javier.
Tumayo si Javier at umatras ng ilang hakbang sa lamesa habang nakatingin sa tiyuhin na hinihintay ang suporta na ibibigay sa kanya. Tumango lang ang tiyuhin. Pwes, wala na akong pagpipilian. Lumabas ng bahay si Javier para puntahan si Haring Jericho upang ipaalam dito ang tungkol sa plano ni Elias. Pagdating niya sa palasyo ay naabutan niyang nakahiga na sa kama ang mag-asawa. Natatawa pa si Reyna Michelle sa mga ikinukwento sa kanya ni Haring Jericho. Tumigil sila nang makita si Javier. "Oh Javier, may nakalimutan ka ba?" Nagtataka ang Reyna dahil hingal kabayo nang dumating si Javier. "Paumanhin aking Reyna. Kailangan ko lang makausap si Jericho. Ito'y mahalagang bagay." Sambit ni Javier. "Kung ganun, ano yon?" Umupo sa gilid ng kama si Haring Jericho at sumandig sa headboard si Reyna Michelle. Si Elias. Napatitig ng seryoso si Haring Jericho sa kanya. "Ano ang tungkol sa kanya?" tanong ng batang hari. Halata naman sa mukha ni Reyna Michelle ang kaba. "Jericho, halatang hindi mapalagay si Javier. Parang hindi niya kayang sabihin ang tungkol kay Elias at Kara." "Sasabihin mo ba sa akin?" Tumaas pa ang kilay ng hari. Siya ay may balak na nag-aalangan pa si Javier. "Ano yun?" Naiinis na tuloy si Haring Jericho sa pambibitin na ginagawa ng binata. Tutulungan niya ang batang druid na makatakas. Napatayo si Haring Jericho mula sa kama at umalis sa silid na agad namang sinundan ni Javier. Naiwan tuloy si Reyna Michelle na labis na nag-aalala para sa asawa. Alam niya kung ano ang tumatakbo ngayon sa isipan ng asawa. Tiyak hindi hahayaan ni Haring Jericho na makatakas si Kara at tiyak na gagawa ito ng paraan upang pigilan ang dalawa. Ngunit ang kinakatakot niya ay baka magdulot ito ng malaking gulo sa palasyo. Tumakbo pababa ng kastilyo sina Haring Jericho at Javier. Nagmamadali silang pumunta sa piitan kung saan nadatnan nilang walang malay sa sahigang mga nakahilatang gwardya. Nakita ni Haring Jericho ang isang smoke bag na inihagis ni Elias sa mga bantay. Bumuhos sila papasok at tinungo ang mga nakahanay na selda habang tinatakpan ang kanilang mga ilong gamit ang mga manggas nila. Nakarating sila sa pinakadulo ng selda at nakitang walang laman ang kay Kara. Tinignan rin ni Haring Jericho ang kabilang kulungan na katabi nito. "Alertuhan ang mga gwardya!" Sabay umalis sina Haring Jericho at Javier sa loob ng piitan. Samantala, maingat na binubuksan ni Elias ang bakal na tarangkahan at nang mabuksan ito'y nauna siyang lumabas para siguraduhing malinaw ang daan. Lumingon siya sa likod at sininyasan si Kara na sumulong. Nakarating sila sa isang koridor. Isang bantay ang nakatayo sa may sulok. Nakita niya si Elias na papalapit sa pinto. Umatras si Elias para iwasan ito pero biglang lumapit si Kara at marahas na hinawakan ng balikat ng gwardya. Tinadyakan niya ito sa tuhod, sabay inuntog na sa pader. Nang ito'y bumagsak sa sahig ay lumapit siya kay Elias at hinugot ang punyal nito sa sinturon. Hindi nakareak ang binata nang nilapitan ni Kara ang bantay at walang habas na sinaksak sa dibdib. Patay agad ang gwardya nang bumaon sa puso ang matalim na punyal ni Kara. Hindi makareak si Elias sa bilis ng pangyayari. Nanapanganga na lang nang makatayo si Kara. Hindi ito makapaniwala sa nakita niya. Lumingon si Kara sa kanya na balot ng dugo ang kamay. "Isa siyang sundalo ng Terraveda. Kalaban siya." Matigas na sabi ni Kara. Halos hindi pa rin makapaniwala si Elias na magagawa ni Karang pumatay ng inosenteng tao. Nataranta si Elias nang marinig na tumunog ang mga kampana ng babala. Tumakbo sila palabas ng pintuan. Nasa plaza na ang karamihan sa mga gwardya na isa-isang naglalagay ng mga barikada upang harangan ang dalawang nagtatangkang pumuga.